So bagong lahat, Lakers na naman ulit. Nagsisimula na kasi mag-upgrade ang franchise hindi sa roster kundi sa ibang area, katulad ng ginawa ng kapitbahay nilang team. Meron kasing upgrade ngayon sa Lakers pagdating sa analytics at medical staff dahil meron ng budget ang bagong team owner. Ito kasi yung hindi magawa nung era ni Jeanie Buss. Mas modern na Lakers ang gagawin pagdating sa investment kahit maraming pera yung bagong may-ari dahil naman sa rule, hindi naman sila basta-basta makakakuha ng big time player. Kasabay kasi noon, meron pa di umanong idadagdag na mga scout at player development. Dadaanin sa pag-develop yung mga drafted player or young player nila tulad ng ginawa ng tatlong team sa West, Rockets, OKC at San Antonio. Kasabay din ang report na dinikline na i-trade ni Rob Pelinka si Gabe Vincent at si Bando. Hindi naman binanggit para kaninong player dapat iti-trade pero ang nabasa ko sa mga write-ups kay Walker Kessler pa rin. Kaso nga lang dahil merong isang first rounder na hinihingi, hindi talaga tinuloy ni Pelinka. Kompleto ang lineup ng Lakers for next season. Kung may babaguhin, minor changes na lang papasok ng trade deadline. Merong 14 players, may maiiwang isang open spot, may dalawang two-way contract na may bakante pang isa. May 4 din na Exhibit 10 contract or practice player ang LA na pwedeng ilagay doon ng isa sa two-way or main roster. May available na nga lang na 1 million sa first tax apron na malamang iwan ng LA yon para kung sakaling merong mabuyout na player makukuha pa rin nila at hindi sila marirestrict. Based naman kay Dan Woke, ginagawa ng pat or paraan na makuha ng Lakers either si Giannis or si Jokic. Si Nikola hindi pumirma ng extension sa Denver na ang obvious reason naman kasi doon, mas malaki ang kontratang makukuha niya next year kesa ngayong taon. Pwede kasi makakuha si Jokic ng 290 million sa loob ng 4 na taon. Ito kasi ang catch doon. Saang team hindi na lang Nuggets ang makakapagbigay kay Nikola ng 4 years 290 million. Lagpas na kasi si Nikola ng 10 years. Kahit saan pwede na siyang bigyan ng 35% max contract. Dalawa ang option ni Nikola dun. Kumuha ng 30% or 35%. Matatapos nga lang ang kontrata ni Nikola by 2028. May mundo pa naman yan. Wala siyang player option nun. 32 years old na si Jokic. Kaya ang pinaka-ideal sa kanya, kumuha ng 35% para sa 4 na taon. Si Luka matatapos ang kontrata niya by 2029 or 2030 dahil meron siyang player option by 2029 off-season. Si Giannis naman matatapos ang contract by 2028. Halos sabay sila ni Nikola Jokic. 33 years old na rin itong si Giannis pagdating ng time na yon. Katulad ni Jokic, pwede siyang kumuha ng 30 or 35% max contract. Pwede nang ibigay ng ibang team yun. 2027 off-season nga lang, pwede siyang ofera ng Milwaukee Bucks ng panibagong kontrata. At bago dumating yung 2027 off-season, malamang ubos na yung asset ng Milwaukee Bucks kakamiting ni Giannis. Ang structure pa ng kontrata ngayon, 3 taon, tapos yung huling taon player option. Parang walang team na rin ang nagbibigay ng 5 years max contract after ng ikatlong kontrata. Halos sabay-sabay yung 3 European star na magiging free agent by 2028 or 2029. Lahat ng bagay na maganda may kasamang bad side. Kahit pa deep pocket yung bago may-ari or marami siyang pera, hindi siya lusot sa tax apron. Meron 3 season ng Lakers na makapagbuo ng lineup na mako-cover nila si Jokic or si Giannis kung trip talaga nilang kunin dahil hanggat hindi pa naman nakakapirma ng kontrata may pag-asa pa. Based kasi sa naunang report, mag-i-invest ang bagong team owner sa analytics at medical staff. Para kasi mabypass yung second tax apron, ang kailangan ng LA mag-develop ng player within 3 years or makakuha sila ng player na tatama sa kontrata ni Luka, Giannis or Jokic, maalin dun. Ang dapat mahabol nila yung rights na mapapirman nila ulit ng panibagong kontrata kahit lumagpas sila sa tax apron or salary cap, pero dahil sa bird rights, pwede nilang ma-retain yung player. Kaya base kay Rob Pelinka, hindi sila makikipag-trade basta-basta at iniipon nila yung kanilang draft picks papasok ng susunod na taon. 2 taon na rin sinasabi to ni Rob Pelinka na ang pinagbabasihan nila yung future ng Lakers. Ngayon nakikita na nila yung future. Pinagkaiba pa ngayon, mas hanep mag-recruit itong si Luka, lalo na't dadaan pa yung Euro Cup
or Eurobasket na magsasama doon sa tournament sina Luka, Giannis at itong si Nikola Jokic. Lalong iinit yung report na yon.